Guys, ito yung sample format ng itinerary in Japan. So ito, makikita nyo rin to sa website ng Japan. So pwede nyo siyang i-print para isulat kamay. Pwede rin siyang diretso na mag-type para mas malinis tignan. So at saka para iwas bura-bura. So ito yung format niya. So year, month, and then day. Yun na rin yung gagawin nyo dito sa date, dito sa area na to. Ito yung activity plan, kung ano yung mga gagawin nyo doon sa Japan. And then yung contact number, kung saang lugar kayo. And yung accommodation, kung saan kayo magstay. That whole, kunyari sa day 1, day 2, day 3. Kung same lang naman na hotel, so ito lang din yung information. So, lagay nyo na lang same as above. Kung lumipat kayo ng hotel or location kung saan kayo magstay, so, change nyo siya. So, lagay nyo yung kung saan kayo. Pero kung pupunta lang kayo na kunyari, magbibisit lang kayo na to, hindi nyo naman kailangan lagyan dito ng contact number or accommodation, no? Yung pagtutuluyan nyo lang, end of day. And then, ito rin, not necessary na ito na talaga yung pupuntahan ninyo. Since ito kasi is hinihingi as requirements ni Japan Embassy for visa application. So, these are all temporary. So, hindi naman ibig sabihin nilagay mo dito, ito na talaga yung day 2 mo. No? So, pwede ito yung maging day 3 mo, day 4, ganyan. Pwede ito mag-swap-swap. Pero, at least, more on same siya, kumbaga almost the same siya sa kung saan ka pupunta. So, yun ang ilagay mo na dito. So, tip lang din, kung halimbawa naka-budget lang kayo, huwag kayo mag-invento ng kung ano-ano dito na mga pupuntahan, no? Kasi i-check nyo rin kung yung mga pupuntahan nyo, especially kung sariling lakad to, no? Baka kung ang lalaki ng mga entrance fee, ang expensive ng mga papunta doon, no? Tapos yung budget nyo pala doon sa pinasa ninyo na bank certificate tsaka statement of account is hindi siya enough, no? So, kaya dito, careful lang din. So, mas maganda siguro ilagay nyo dyan. Hindi ko naman sinasabing sinungaling kayo, no? So, ilagay nyo lang yan dyan kung ano lang yung abot kaya ng budget ninyo. Para medyo makatotohanan talaga, no? Kasi i-assess yan ng mag-check eh. So, titignan nila itong ang sinasabi nga nila is at least for allot ka ng 10,000 a day para sa lakad mo there. Pero hindi naman necessary na 10,000 talaga, no? So, parang yung 10,000 is enough na yon. In peso yun na, i-convert lang siya. So, yun. And then, yung sa statement of account nyo, hinihingi yun 3 months or 6 months. Pero yung sa amin, yung pinasa ko, 3 months lang siya. Sinamahan ko siya ng statement of account. Although meron akong ITR, no? Then, meron bank certificate na hinihingi. So, dun sa bank certificate, nakalagay po doon yung average daily balance or ADB. So, yung ADB is yun yung nagiging balance nyo at end of day or for the whole month. No, isa-summarize niya kung magkano yung naiiwan sa account niyo. So, medyo suspicious kung halimbawa magta-travel kayo tomorrow or for example, the next week, tapos pinasukan nyo lang siya ngayon. So, parang medyo yung mag-check sa inyo nun. So, kung talagang may plano kayong pumunta, dapat mga 6 months ahead, dapat meron kayong account, no? Hindi lang din naman yung purpose na yun yung account nyo is for travel, no? For savings nyo rin, at least magsisave kayo, no? And then, yun, para at least makikita nila na maganda yung, hindi yung pinasukan lang, malay mo, yung pinasok doon, nanghiram ka lang, tapos i-out mo din, di ba?
So, yun yung mga source ng pwede kang ma-deny. No? Pero hindi ko naman sinasabi na 100% yun yung ikaka-deny mo. No? So, wala din naman silang specific na sinasabi na denied ka kasi ganito. Pero more on especially yung mga are you financially capable na mag-travel doon? Or baka naman you're just trying to go there kasi mag-work ka, maghahanap ka ng work doon, no? So, yun yung iniiwasan din nila. So, eto naman, actually, para sa akin, advantage din na mag-book ka ng package sa travel agency kung sino yung magpa-process sa'yo nitong kasi hindi ka po pwedeng diretsong mag-apply sa embassy. So, via accredited travel agency ka talaga. So, pagka may package ka sa kanila, binayaran mo, may talagang round trip and going back ka talaga ng so mas may points siya or mas may advantage siya na babalik ka talaga kasi binayaran mo siya, no? So, yun lang, guys, kung meron pang other questions kayo or may mga kailangang i-clarify, comments lang kayo down below, ha? So, para tingnan natin kung kaya nating sagutin. So, that's it for now, guys. Thank you for watching and listening. So, see you on my next vlog. Bye!